Aminadong patuloy daw na dumadaan sa pagsubok si Jefferson, maging ang kanyang isa pang kapatid. Maaga po kasing pumanaw ang kanilang mga magulang. Kaya wala rin silang maasahan kundi ang kanila na lamang mga sarili. Opo, mga ulilang lubos na nga po sila. Ayan si Jefferson. Pero sa kabila niyan, hindi raw naging hadlang yung kahirapan para naman tuparin ang kanilang mga pangarap sa buhay. Mula pa po sa Coronadal City, kausapin na nga natin si Jefferson. Jack, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang tanghali po. Oo, alam mo, napakaganda ha, nitong binabasa ko pa lang yung kwento mo. Although, hindi nga ganun naman kaaya-aya yung mga pangyayari sa inyong buhay. Lalo na at kayo ay ulilang lubos. Tama yan, Jefferson? Yes po. Oo, mga naulilang lubos na kayo. Opo. Ilan kayo magkakapatid, Jack? Dalawa lang po, ako yung bunso. So, ano bang kailan lang nawala ang mga magulang ninyo? Ang babata nyo pa, 24 years old ka lang, Jack. Una po nawala yung papa ko noong 2010 Mm. at ako ay 9 years old pa lang noon. Oho. Tapos sumunod naman yung mama ko 2023 at 22 years old po ako noon. Oo, naku ang babata na mga magulang ninyo ano na nawala. Pero sabi mo nga itong kapatid mo rin. O ano ba ito, kuya o ate? Yung mas matanda sa Ate ko po. Ate Ate. ko po. Oo, ay lumaban din sa buhay, lalong-lalo na noong naulila na kayo ng lubusan noong 2023. Jack, ito ang importanteng tanong. Sa likod ba ng hirap na pinagdaan ninyo, nakapagtapos kayo ng pag-aaral? Ah, sa dalawa po kami magkakapatid, ako pa lang yung una nakapag degree holder. Mm. Si At ate, napuwersang magtrabaho. yung ate ko po yung nag-giveaway sa aming dalawa. Mm. Siya yung nagtrabaho at nagsuporta din sa akin. Anong pangalan ni ate para mabanggit Ah, natin? G9 K Garcia. Jen. Jen na lang. Oh, Jen. yan si Ate At Jen ano. K, mas kilala pa siya sa K. K. Ayun, Oo. ang haba kasi ng pangalan. Ayan, si Ate K. Oh, na talaga namang may K, may kasipagan at may katatagan. Oo, na bit-bit sa buhay. Okay, ikaw ay degree holder na ngayon. Meron ka rin bang hakbang para tulungan naman si Ate K na makapagtapos? Napag-usapan niyo ba yan, Ate K? It's your turn. O eto, nakatapos na ako. Bali actually po, ang ginawa kong course is yung old course. So, kailangan ko po pa mag-uniting para makatake po ng board exam. So, ang ginawa ko po ngayon ay nag-apply po ako ng trabaho para makapag-ipon ng pang-enroll naman ulit para pang-uniting. Okay. Ayan, may mga plano pa. Pero, syempre, tuwang-tuwa. Wala nang ibang pamilya ka kundi si Ate Kay mo Ano, tuwang-tuwa Oo. siya. O nung ikaw ay degree holder na nga finally. Okay. Kumusta Opo. ba ang, ikaw ba may sarili na rin pamilya? Si Ate Kay ba? Ganun din? Wala po. Parehas kayong single. Oo. Opo. Jack, pagkwentuhan nga natin kung papaano yung naramdaman ninyo nung talagang wala na kayong mga magulang nitong si Ate Kay. At ano yung napag-usapan ninyo? Kasi kung yung iba, kanya-kanya na tayo. At yung iba naman Mm. ay susuko na ako, kapatid ko. Oo, at yung Oo. iba hanggang ngayon, ilang taon na nakalipas, puro tanong pa rin sa kanilang kaisipan. Pero Mm. kayo, ano yung pinaka-importanting conversation ninyo bilang magkapatid na ano na ba ang next plan natin? Wala na si Papa, wala na si Mama. Saan na ang direksyon Oo. natin? Bali actually sir, nung si mama nagkasakit, parang kinumpronta niya po, parang kumpronta niya yung ate ko na wag akong pababayaan. Mhm. Kasi yung ate ko yung tumayong nanay at papa sa aming dalawa eh. Mhm. Kasi dati yung ate ko madamo talaga yun sa akin. Mhm.
Hanggang sa siguro yung sinabi ng nanay ko sa kanya, tumatak din sa kanya. Although nahihirapan na sa trabaho niya, yun, pinagpatuloy niya pa rin yung pagtatrabaho niya kahit na minsan may napapansin na siyang hindi maganda sa kalusugan niya. Mm. Ayun Oo. po. Kumbaga katulad ng ibang mga magkakapatid, 'di ba? Lumaki naman kayo ng mga normal na merong mga, akin 'to. Yan lang yun sa'yo. Oo. Yan yung mga ganyan. Ay nayaan naman kayo ng Oo. mga magulang ninyo ano na syempre ang mga magkakapatid magkakaiba ugali niyan eh. Pero nung Mm. seryosong usapan na 'wag pababayaan ang nakababata mong kapatid, talagang yung transformation din ni ate ay naging very responsible ate. Inexpect mo ba yon? Naging naging matured siya, naging mature Mm. siya. Oo. Naging matured talaga ano at siya na ang sumalo ng lahat ng mga responsibilidad. Ano ba mga Mm. ginawa ni ate na talagang hindi maaalis sa iyong puso? Eh sabi mo nga, dati madamot sa akin si ate pero nung nagbago siya, ay ito talaga yung mga ilalagay ko sa puso ko. 'Di ba? Na ginawa ni Yung ating ano po, sakripisyo. naging security ay lady guard po siya. Mhm. Mas lumaki yung sahod niya. Tapos every 15, 13, binibigyan niya po ako ng pangbaon, pangbili ng kung ano-ano, Mm. pambayad sa school. Yun Mm. po. Oh, so talagang Nakita ko din yung sakripisyo niya sa akin. oo, mahirap na trabaho 'yan, ah. Oo, yung, maging security guard ka, kung saan ka idestino, 'di ba? Kung saan ka Mm. idestino, doon ka. Maaarawan, suwerte kapagka nasa aircon ka, 'di ba? Pero kung, yung mga oras pa nila, oh, 'di ba? Yung oras pa ng trabaho, panggabi, 'di ba? O kaya naman ikaw yung Opo. pang-araw, pagkainit-init dito sa atin. Oh, at kapagka tag-ulan, maulan din naman na maulan, ikaw ang, tuloy-tuloy ang, pagbabantay. Okay, Oo. etong nakatapos ka na, ano naman yung eksena ninyo nitong si, ate? Pero ikaw ba bago nakatapos, Jack, ay, gumawa rin ng paraan para medyo mapagaan yung, Ah, responsibilidad sa'yo ni ate at least financially? Opo. Bali actually sir, sa course ko meron po akong malaking balanse sa pag-aaral ko. Pero sa tulong po ng Panginoon at Mm. binigyan din po ako ng hindi man masyado katalinuhan, natulungan po ako ng NGO na ma-recover yung balance ko kasi wala po akong average na below 80. Mhm. Yun, malaking tulong po sa amin dalawa yun na ma-fully paid yung balance ko sa school kasi sa tulong din po ng NGO at saka sa grades ko din po. Oh, ayan. Ibig sabihin ay, ano 'to, parang scholar? Bali hindi po ako nakapasa sa scholar po yung tinatawag na UNIFAS. Ano ulit yung tawag? Yung UNIFAS, hindi po ako nakasali sa UNIFAS. So, Mm. yun nga yung lumaki yung balance ko sa school. Mm. Buti na lang po kasi mayroong NGO na tumulong sa akin. Uy, very good. Oo, do'n ka nag-apply. Oo, Okay. bali nagbe-base lang po sila sa grade. At pasok na pasok yung mga average mo nga ano, walang, below 80. Opo. Oh, natulungan Wala ka. po akong oo. Very good. Oh, ngayon na meron kang opportunity, si ate ba, hindi ba nagbibiro sa'yo na, "Uy, kapatid ko, oo, gusto ko sana mag-aral, eh." Hmm. Ano, sir, matagal ko na yan sa sinasabihan Hmm. na kahit man lang na ALS, ayaw na niya. Ayaw na. Oo. Ah, Oo, ayaw niya na dun sa ano, ALS, oo. alternative, learning. Learning, oo. Ayaw niya Mm. na. Oh, okay. Pero kasi baka nag-aalala pa rin. Ngayon ba sinusuportahan ka pa rin kahit papaano ni ate? Bali actually, sir, after 1 week ng graduation ko, ngayon po may trabaho na po ako. Congratulations. Oh, Thank you kaga-graduate mo po. lang Opo. as in Actually, ngayon nga po, lunch break namin ngayon. ni Ate Kay. Iba yun siya. Iba din po yung sa akin ngayon. Oo, sandali. Lunch date. Anong lunch date? Lunch break.
Lunch break sa trabaho. Kala ko lunch date. Kala ko may lunch date kayo ni Ate Kay. Lunch break pala Ay, lunch sa break ngayon. trabaho. O dahil Mm. at ikaw ay ilang araw pa lang dyan sa trabaho mo. Congratulations. First Oo. day ko pa lang po. Ano no? First day. Oo, First first day. day. Kaya 'di ba, maganda na napag-uusapan din natin ito at sana nga maging inspirasyon ito. Lalong-lalo na Opo. hindi lamang sa mga nakikinig kundi sa iyo na nag-uumpisa pa lang. 'Di ba? Na naranasan Opo. mo kung gaano kahirap yung buhay na mawala na yung mga magulang mo, 'di ba? At kayo na lamang na magkapatid na sabi mo nga sa totoo lang medyo magkakontra din kayo katulad din naman nung ibang magkakapatid pero nag-decide na ay hindi, wala namang ibang tutulong sa atin kundi tayong dalawa rin. 'Di ba? Oo. Mm. Opo. Okay, kaya ikaw ba sabi mo nga 9 years old ka nung mawala yung tatay mo. Ibang-iba ba yung buhay na nandyan kumpleto ang mga magulang, ibinibigay ang inyong mga pangangailangan kesa nung naramdaman mo na ay wala na talaga si nanay at si tatay? Opo. Sobrang iba talaga yung difference ng nawala sila lahat. Kasi yung kahit kunting problema ka lang, mayroon kang sabihan pa yun. Kahit wala ka na talaga sabihan na mga problema mo. Mm. Dumating ba sa punto na meron kang mga bagay na pinagsisihan katulad na lamang, alam mo na, katulad ng mga anak, may katigasan din tayo ng ulo, hindi sumusunod kay nanay, kay tatay, nagiging palasagot, yung mga ganyan. Pero nung nawala na sila, nako, sana pala yung mga itinuturo nila, yung mga pangungulit sa amin ng aming mga magulang, 'di ba, ay pinakinggan namin ng maigi. Mm. Mm. Pero para sa akin po, sir, ang pinagsisihan ko po talaga yung hindi ko po nabantayan yung mama ko sa oras nung malala na yung sakit niya. Kasi mas pinili pa kasi ng mama ko na mag-aral ako kaysa bantayan ko siya. Mhm. So mas Mas gusto gusto niya, niya na siya lang yung mag-suffer, wag na kami. oo, mas gusto ni nanay na siguraduhin mo na makakapagtapos ka sa pag-aaral. Oo. 'Di ba? Yun yung wisdom doon Hindi naman sa hayaan mo na ako dito, 'di ba? Hindi ka naman nagpabaya. Alam mo ba 'yon? Jack, hindi ka nagpabaya. Yes. O kasi gusto ng isang magulang na hindi mo naman pabayaan ang iyong kinabukasan. Mm. Oo, kasi kung babantayan mo siya, sigurado na apektuhan yung pag-aaral mo. Ayun, yun po. Ayun niya kasi na maginto po ako. Mm. Oo, yun. Ayaw niyang huminto ang pag-ikot ng mundo kahit pa nga mawala na siya dito sa mundong ibabaw. At gusto niya na makapagtapos ka ng merong hawak-hawak na diploma. Oh, yan ang Opo. pangarap sa'yo ni nanay mo. Ayan na. Maraming salamat naman. Ipinagpatuloy, pinanghawakan din naman ni Ate Kay, ang nag-iisang kapatid. Bukod kay Ate Kay, sino naman ang mga umalalay din sa inyo sa pagkawala ng inyong mga magulang? May tita din po kasi kami na nag-aalalay sa amin. Mhm. Pero hindi totally na sa financial. Mm-mm. Yung parang may tita talaga yung nanay sa amin. Mm. Makakausap nyo pa rin, mahihinga ng payo, yung mga ganyan. O mahalaga rin yun, 'di ba? Na merong genuine concern na kadugo. 'Di ba? Hindi naman lahat ng tulong kasi 'di ba? Jack, malaking bagay din yung meron ka lang makausap, meron kang mahingahan na tita, nahihirapan po ako. 'Di ba? Merong magpapakalma sa isang batang-bata pa na si Jack na first day ngayon sa trabaho, 'di ba? Ayan, pero I'm quite sure ikaw ay ready na humarap din sa mundo, Totoong Jack. buhay. Oo. Opo. Oo, at aminin mo, naging inspirasyon mo rin si ate, ano? Opo. Mm. Okay, si ate na single pa rin hanggang ngayon, hindi nagjowa para tulungan ka. Opo. Baka naman may trabaho ka na, Jack. Ikaw naman ay magjojowa na, makalimutan si ate. Hindi po. Hindi pa. Hindi pa muna. Hindi pa. Sa second week na. Wala pa po, wala pa.
Oo, hindi mag-iipon pa at baka nga makumbinsi. Alam mo, ang mga ate rin kasi gusto niyan, 'di ba? Wag na muna natin pag-usapan yung pagpapatuloy ko sa pag-aaral. Tsaka na, kapag kaya mo kong suportahan, sige. O baka mapagbigyan kita. 'Di ba? Wag tayong mawalan Mm. ng pag-asa doon dahil nga sabi mo nagsakripisyo rin si Ate Kay talaga no na unahin mo na muna na makapagtapos ka. Yun ang gusto ko. O at maganda nga na itong si Ate Kay ay makumbinsi rin, 'di ba? Kapagka nakaluwag-luwag, 'yan nga yung ano, 'di ba? Mga expression 'yan. Pagka nakaluwag-luwag, ay uunahin kita. Nasa priorities kita. Alam mo, Jack, Opo. hihingan kita ng isang mensahe, lalong-lalo na rin ano, oo, sa mga kabataan, okay, na matigas ang ulo. 'Di ba? Na makukulit pa rin, nandiyan na ang lahat ng mga opportunities sa kanilang harapan. Pinag-aaral na magulang, pinamamasahihan, bago ang mga uniforme, kapag ka nangailangan ng libro, nandiyan na agad ang mga libro, 'di ba? Meron pang cellphone, meron pang load. Alam mo, kung ikaw ay may makakausap na isang kabataan na nagiging pasaway sa ngayon, lalo na pagdating sa kanilang pag-aaral, anong sasabihin mo sa kanila? Bali actually, Lalo sir, na yung hirap na wala ka ng magulang at lahat ng ikikilos mo at gagawin mo ay ikaw na lang. Oh, at yung ate oo. mo. Go ahead. Ah, siguro po yung after graduation ko po, siguro yun po yung sinyalis. Kasi pagkatapos po ng graduation ko, sumakay po kami sa tricycle at saka may bata na humingi sa akin ng pera. Mm-mm. At that time, nakasuot po ako ng toga. Tinanong niya po ako na, Kuya, nag-college ka? Nag-graduate ka? Ganun po yung sinabi ko. Mm-mm. Sabi ko, kung graduate ko lang. Tapos sabi ko sa kanya, ikaw hindi ka nag-aral niya. Hindi po, kasi hindi po kami pinaparal ng nanay namin. Yun po, yung lesson doon is yung sana hindi nila sayangin yung mga pagkakataon na nandiyan po yung mama at papa nila na kaya pang bumuhay sa kanila magpaparal. At sa kanila, sana hindi nila sayangin kasi sayang yung bawat taon na lilipas na wala kang may narating, wala kang achievement sa buhay mo. Yan. Yun po. Mm. 'Di ba? Oh, meron pang 'yan katulad ng kwento mong 'yang Jack, 'di ba? Meron palang bata na namalimos sa gustong mag-aral pero anong sabi? Yung mga magulang mismo ang ayaw silang Mm. pag-aralin. It's either Mas ayaw gusto sila. pa kasi ng mga magulang niya na mag-aral siya. Yan, it's either ayaw silang paaralin or hindi talaga kaya na paaralin. Oo. 'Di ba? O kaya ang bottom line dito ay yakapin ninyo ano ng merong karampatang pag-iingat. Ang edukasyon na ibinibigay, iginagapang ng inyong mga magulang o para sa inyo. At syempre, ang paalaala rin natin na habang kapiling natin ang mga magulang natin, 'di ba, ay napakasarap na ibahagi sa kanila yung mga pinaghirapan nila kapag ka tayo ay nakakapagtapos ng elementary, ng high school, ng college, lalong-lalo na. 'Di ba, Jack? Kasi ito pong si Opo, sir. Jack, ang ating kausap ngayon, ay hindi na naranasan na makasama pa ang kanyang mga magulang dito sa napakalaking achievement na kanyang ginawa. Pero, mabuti na lamang, napakabait pa rin ang langit. Andyan si Ate Kay. 'Di ba? Para samahan siya ang nag-iisang kapatid na nagsakripisyo rin para harapin ang buhay at hindi talaga sumuko. Alam nyo, yan yung legacy ng mga magulang ninyo sa inyo, Jack and si Ate Kay. 'Di ba? Kapag ka may problema, sige, iyakan natin saglit. Nakakalungkot naman talaga. I'm sure, Jack, napakarami yung iniluha nung nawala si tatay, nung nawala si nanay. 'Di ba? Pero Ayun, pagkatapos ng opo. pagluha, bumangon, naghanap ng solusyon, papaano ba tayo magtutulungan? Kahit parang aso't pusa tayong magkapatid noon, hindi. Tayo pa rin ang natira dito sa mundo. Ulila na tayong lubos sa mga magulang, pero hindi natin pababayaan ang isa't isa. Ano ang gusto mong sabihin Opo. para kay Ate Kay na hindi ka pinabayaan? Mas sabi ko lang po sa kapatid ko na nagsikap at naging nanay at tatay ko. Maraming salamat sa pagkakataon na binigay niya sa akin kahit na siya yung lugi sa aming dalawa. Ako po ay napapasalamat po sa kanya. Yun.
At siyempre, oo, sa ano 'no, sa lahat nga rin po ng mga nakikinig, huwag tayong makakalimot. Ano man, saan man tayo makarating sa buhay, oo, dapat tayo Opo, ay laging, merong pusong mapagpasalamat and, we should always stay humble. Ano man ang ating, opo. marating sa buhay dahil katulad nga ng ating pag-angat ay meron din po talagang direksyon na pagbaba. Okay, kaya 'wag tayong masyadong matayog ang tingin sa ating mga sarili. Kaya Jack, sana sa pag-uumpisa mo, oo, marami ang mga pagsubok na dumaan sa'yo, sa iyong pamilya, pagsusumikap mo, nawa ay maging positibo. Oh, and congratulations sa first day, actually half day pa lang, first half day. Oo, sa work nitong si Jack. Oh, congratulations sa trabaho mo. I'm sure happy rin ang mga magulang mo and of course si Ate Kay. Kinukumusta ka ba niya ngayon? Opo. Sinabi ko po sa kanya na first day of work ko. So, ngayon sabi niya, wow, wow lang. Oo, wow lang. Ayan, pero kilala mo naman ang ate mo. Oo, tawagan mo mamaya ha. Kwentuhan mo. Opo, opo. Yan. O, kayo na lang ang magpamilya talaga. Alam mo, Jack, maraming maraming salamat sa inspirasyon na ibinigay mo ano, at paalaala lalong-lalo na sa mga kabataan na nandyan pa sa inyong mga tabi, ang inyong mga magulang na ipinagtutulakan kayo. Na naiinis pa nga kayo kapag ka sinasabi, anak, mag-aral ka, pagbutihin mo, o mag-focus ka sa iyong oportunidad dahil hindi po lahat ay katulad ninyo na meron pa mga magulang para kayo ay gabayan sa buhay na ito. Mas magaan ang buhay kapag nandyan pa ang mga magulang. Hindi katulad nitong ating kausap na si Jack na uli lang lubos pero pinilit pa rin na ilaban ang buhay. Naghanap ng solusyon at hindi nagpakalunod sa nakalulungkot na lamang na mga pangyayari at emosyon. Jack, maraming salamat sa iyong kwento at pagbabahagi sa ating H2H Confessions.